Danica's POV. Thank you talaga, Rod. Para saan? Nakangiting tanong ni Rod sa kanya. Nasa pizza parlor silang dalawa. Inihatid siya doon ni Alejandro kanina para makapag-usap sila ng maayos ng kaibigan. 1 oras lang ang sinabi niya kay Alejandro. Pagkatapos susunduin siya nito para manood naman sila ng sine. For being understanding. Wala naman akong choice. Hindi ko naman pwedeng pilitin ang sarili ko sa'yo, Danica. I tried pero nagmumukha lang akong sira. I might as well give up at tulungan ko na lang kayong maging masaya ni Alejandro. Total, noon ko pa naman nararamdaman na may feelings na siya sa'yo. Ha? Ikaw nga lang ang hindi makahalata eh. Pero the way he looks at you, alam ko may tinatago rin siyang feelings for you. It takes one to know one, sabi nga. Anito sa kanya. Ibig sabihin, matagal akong naging manhid? Buong akala ko tuluyan na kami maghihiwalay ni Alejandro. Akala ko kasi si Alicia ang mahal niya at tama nga si Alejandro. Ang hilig kong mag-assume. Ngumiti si Rod. Ang gusto ko lang, makita kang masaya. Subukan lang ni Alejandro na paiyakin ka, talagang hindi mo na ako maaawat pa. Babawiin kita sa kanya. Saka biglang napahinto. Wala nga pala akong babawiin dahil kahit kailan naman hindi ka naging sa akin. Sabi nito sa kanya. Pero masaya ako makita kang masaya. Ngayon ko lang nakitang ganyan kasaya mga mata mo. Thank you, Rod. Sana matagpuan mo rin yung babae para sa'yo. Ikaw naman kasi, tagal ko nang inirereto sa'yo si Dayan. Danica, gaya nga ng sabi mo, hindi ko po pwedeng pilitin ang sarili ko sa kanya. Kaibigan lang ang turing ko kay Dayan. Giit nito sa kanya. Nagkibit balikat na lamang siya. But seriously, Rod, palagi kong pinagdarasal na matagpuan mo na yung babaeng magpapaligaya sa'yo. Sana nga. May bagong news anchor gustong kilalanin, si Jennifer Lucas. Maganda siya, cute at matalino. Talaga? Hayaan mong kilatisin ko siya. Aniya sa kaibigan, ngumiti ito. Sa kabilang banda, Danica's POV. Mabuti naman nakapag-usap kayo ng maayos ni Rod. So tanggap niya na hindi mo kayang pahindian ang kagupuhan kong to? Sabi ni Alejandro habang dahan-dahan kinakalas ang butones ng suot niyang pajama top. Kailangan bang tanggalin mo yan habang nag-uusap tayo? Napapangisi niyang tanong dito. Kahit ang totoo na nabik na rin siya sa susunod nitong gagawin. Diyos mio, inaaraw-araw na yata nila ang paglalambmaking. Ayaw mo? Nanunokso ang mga matang tanong nito sa kanya. Pilya ang iting pinakawalan niya. Kaya mo akong tiisin? Mapanoksong tanong niya rito. I love you, Mrs. Danica Portugal. Malambing na sabi nito sa kanya. I love you too, Mr. Alejandro Portugal. Buong pagmamahal na tugon niya rito. Hinagkan niya ito. Gusto niyang iparamdam kay Alejandro kung gaano niya ito kamahal. Wala na yatang pagsidla ng labis sa kaligayahan ng puso niya. Ni sa panaginip hindi niya inakala na magiging ganito siya kasaya sa piling lalaking to. Bilang asawa, obligasyon niyang paligayahin ito and vice versa. At titiyakin niyang hindi na nito kinakailangan pang maghanap na ibang kaligayahan dahil siya lang sapat na. Maya-maya pa, sinimulan na nila ang kanilang pagsasalo. Ang sexy talaga ni Alejandro. Kahit sang sulok yata na tinignan, naka-jackpot siya sa lalaking to. Hindi siya magsasawa sa asawa niyang to. Ngayon pa lang kailangan na niyang alagaan ang kanyang figure. Hindi dahil natatakot siyang baka kapag nagbagong hugis ng kanyang katawan ay magbago na ang nararamdaman nito sa kanya. Secure naman na siya sa feeling sa kanya ni Alejandro. Pero syempre, bilang pagmamahal sa asawa, sisiguraduhin niyang very pleasing naman siya sa paningin nito. Gumagaling ka na ng talaga ha? Bulong pa ni Alejandro sa kanya. Magaling ka kasing magturo. Pilyang sagot niya rito. Buong puso niyang ibinigay ang kanyang pagkatao kay Alejandro hanggang sasabay nilang naabot ang sukdulan. Adam's POV. Mukhang ibang glow mo ngayon ha? Takang tanong ni Adam kay Alejandro nang bumisita to sa kanila. May hindi ba ako alam? Nag-propose na ako sa kanya. Nag-propose as in, hindi na kayo magpa-file ng annulment? Gulat na tanong niya kay Alejandro. Tumango ito. What the? Ibig sabihin? Oh my God! I'm so happy for you, twin brother. Tuwang-tuwang sabi nito, tsaka niyakap siya na mahigpit. Kumala sa pagkakayakap si Alejandro. Teka nga, bitiwan mo ko? Anitong tila na asiwa sa gesture niya. Pero mas lalo niya tong niyakap na mahigpit. Twin brother, ang saya-saya ko, may love life ka na. Natawa sa kanya si Alejandro. Maya-maya napaiyak siya. Hey, bakit ka umiiyak?
Mukhang magkakaroon tayo ng double wedding. Sabi niyang pinakita ang suot niyang engagement ring. Nag-propose na rin sa akin si Basti. Masayang balita niya rito. Nalaki ang mga mata nito maya-maya. Tuwang-tuwang pinisil ang pisngi niya. Akalain mong pati dito, pareho pa tayo? Tumatawang sabi nito sa kanya. Alfredo's POV. Did we hear it right? You two are getting married? Because the last time we talked, gusto ninyong mapawalang bis ang kasal ninyo. Gulat na tanong ni Alfredo kina Danica at Alejandro nang bisitahin nilang mag-asawa ang mga to sa bahay. Yes, Papa. You heard it right. Loud and clear, we are getting married again. This time, church wedding na. Masayang balita ni Alejandro sa kanilang mag-asawa. Oh my God! Bulala si Luisa. Niyakap sila nitong dalawa. I'm glad. Finally, hindi na kayo maghihiwalay. Tinapik ni Alfredo ang balikat ni Alejandro, tsaka niyakap to na mahigpit. I'm so happy for you. Mabuti naman na tauhan ka na. Sabi niya rito at saka yumakap din kay Danica. Iha, salamat naman at dapat inubot nito to isang to. Pabirong sabi niya rito. Natawa ang dalawa sa kanya. But seriously, yan talaga ang gusto namin mangyari sa inyo. Ang makita nagkakasundo kayo at nagmamahalan. Nako, at sa kabila ng lahat, naging maayos din ang lahat. Sabi ni Luisa, tsaka tumingin sa kanya. Sa wakas, Alfredo, naniniwala na ako sa iyong marunong kang kumilatis. Sabi nitong tinignan sina Danica at Alejandro. Alam niyo bang matagal nang sinasabi sa akin ni Alfredo na siguradong sigurado raw siya, pareho ninyong love ang isa't isa, pero pinipigilan kayo ng mga pride ninyo. I told you, nakangising sabi niya sa asawa. Alejandro's POV. Inakbayan ni Alejandro si Danica habang nakamasid sila sa papalayong sasakyan ng mga magulang. Nakita mo yung tuwa sa mga mata ni Papa nang i-announce natin yung church wedding na plano natin? Natatawang sabi niya kay Danica. Parang mas excited pa sila sa atin na. Tinignan siya ni Danica. Bago natin paluhin ang church wedding natin, asikasuhin muna natin yung binyag ng anak natin at ano na ba talagang ipapangalan natin sa kanya. What about Cooper? Ayoko, tunog aso. Adrian na lang. Philip Adrian? Philip Adrian? Maganda nga. Sang-ayon ito sa kanya. Eh yung kasunod na baby, ano namang ipapangalan natin sa kanya? Pilyong tanong niya at saka hinapit ang bewang na asawa at kinindutan na makahulugan. Nag-aabang na ang kasangga ko para sa next baby natin. Gawa na tayo habang maliwanag pa? Bulong niya rito. Ikaw talaga, ang hilig-hilig mo. Natatawang sabi nito sa kanya. Mahilig daw, pero kilig na kilig naman. Ani rito at saka hinila nito papasok sa loob ng bahay. Hindi ka na nahiya kay Manang? Mag-behave ka nga, uy. Saway nito sa kanya. Mamatay siya sa inggit. Bulong niya kay Danica at saka walang ano-ano. Binuhat to at dinala sa loob ng kwarto. Tawa naman ng tawa si Danica sa kanya. Saktong ihihiga niya ito nang tumunog ang kanyang cellphone. Inilapag niya sa kama si Danica at saka kinuha sa bulsa ng suot niyang shorts ang kanyang telepono. Hello? Alejandro? Si Alicia. Nasa emergency room ngayon. Nabangga yung minamaneho niyang sasakyan. Umiiyak na sabi ng ina ni Alicia sa kanya. Saang ospital? Dito sa Alabang. Napatingin siya kay Danica. Pupunta na ako dyan. Sabi niya at saka pinindot ang end button ng kanyang phone. Nasa ospital raw ngayon si Alicia. Nabangga yung minamaneho niyang sasakyan. Ha? Okay lang bang puntahan ko siya ngayon? Tanong niya rito. Oo naman. Go ahead. Gusto mo ba samahan kita? Hinagkan niya to sa noo. Hindi na. Dito ka na lang magpahiga. Mag-iingat ka. Tumango siya at saka nagmamadaling nagbihis at pinuntahan si Alicia sa ospital. Alam niya hindi pa alam ng parents nito na hiwalay na sila, kaya siguro siya tinawagan ng ina nito. Pero kahit hindi hilingin ng parents na puntahan niya si Alicia, talagang pupuntahan niya ito. Kahit naman paano may pinagsamahan sila. Besides, mahalaga pa rin naman to sa kanya. Yun nga lang, hindi romantic love ang nararamdaman niya para dito. Sa kabilang banda, di mapakali sa higaan si Danica. Nag-aalala siya kay Alicia. Oo nga't hindi naging maganda ang nangyari sa kanila nito. Ayaw pa rin naman niyang mag-isip ng kahit anong masama dito. Kung tutuusin, siya ang itong may atraso. Ganito naman talaga ang nauna kay Alejandro. Nagmahal lang naman sila ng iisang tao. Pero kung hindi siguro nangyari yon, baka naging magkaibigan pa sila nito. Ipinagdarasal niyang hindi sana malubha ang nangyari dito.
Alejandro's POV. No! Ang lakas ng sigaw ng ina ni Alicia nang malamang kailangang putulin ng isang binti ng anak. Tita, nakikisimpatyang sabi ni Alejandro. Hindi niya ma-imagine kung ano ang gagawin ni Alicia kapag nagising itong wala ng isang binti nito. Alam niya kung gaano kamahal ni Alicia ang pagmumodelo. Besides, napakabanidosa nito kaya mahihirapan tong matanggap ang pangyayari. Ngunit ang sabi ng doktor, yun lamang daw ang tanging paraan. Kailangang putulin ang binti nito. Gusto sana niyang sabihin sa matanda na isipin lamang nitong swerte pa rin si Alicia dahil nakaligtas to sa panganib dahil truck ang sumalpok sa kotse nito. Ngunit alam niya, hindi makatutulong kung sasabihin pa niya yon, kaya't nagsawalang kibo na lamang din siya. Humahango sa dumating si River. What happened? Puno ng pag-aalala sa mukhang tanong nito. Malungkot at tinapik niya sa balikat ng kapatid. Sumalpok sa truck ang minamanehong kotse ni Alicia. Na-damage ng hustong kaliwa niyang binti. Hindi na raw mainiligtas pa kaya kailangang putulin na. Napahilamos sa mga kamay ni River sa mukha. God, no! Parang maiiyak nang sabi nito. Niyakap niyang kapatid. Alam niyang sobrang apektado to sa nangyari kay Alicia. Sa bagay kahit siya, napakasakit para sa kanyang balitang to. Kay River pa kaya? Alam niya kung gaano nito kamahal ang dalaga. Giniya ni Alejandro si River paupo. This is my fault. Pinagtabuyan ko siya nung gabing pinuntahan niya ako sa kondo ko. Naiiyak na sabi nito sa kanya. This is my fault. River, wag mong sisihin ang sarili mo. Please, brother. Aniya rito. Danica's POV. Nakikinikinit ako na kung ano ang magiging reaksyon ni Alicia oras na makita niya na wala ng isang binti niya. Malungkot na sabi ni Danica kay Alejandro nang umuwi ito at ibalita sa kanya ang sinapit ni Alicia. Napakibit balikat lang si Alejandro. Tinignan niya to ng matiim. Sakaling mangyari sa akin yon, mamahalin mo pa rin ba ako ha Alejandro? Or iiwan mo na lang ako basta? Naisipan niyang itanong dito. Una, hindi ko papayagang may mangyaring masama sa'yo. Pero gaya ng sabi ko kay River, hindi natin kontrolado ang pwedeng mangyari sa atin. But no, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Lalo na sa panahon na mas kailangan mo ako. How about you? Iiwan mo ba ako kung may mababawa sa akin? Hindi no, kasi hodang yan pang mawala. Aniyang papilyang tinignan ng pagitan ng mga hita nito. Napangisi si Alejandro. Talaga? Yes, as long as may mga daliri ka pa naman. Pabirong sagot niya rito. Ang lakas ng tawa ni Alejandro sa tinuran niya. Inawakan niya magkabilang pisngi ng asawa. But seriously, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan Alejandro. I love you so much. I love you too, sweetie. Malambing na sabi nito. Akmang hahagan siya nito nang pumalahaw ng iyak ang anak nila na nasa kuna katabi ng kama nila. Oops, sorry, sabi niya sa asawa. Napakamot si Alejandro. Ang galing talagang makitiming ng anak ko. Tanging nasabi nito habang iling-iling na napapatawa. Sa kabilang banda, Danica's POV. At dinala mo pa siya dito para ipamukha sa akin na napakamiserable ng buhay ko? Galit na sabi ni Alicia noong dalawan nito ito matapos ang isang linggo. Gusto sana niyang sabihin kay Alicia na naputulan ka na nga ng binti. Matalas ka pa rin magsalita? Siguro karma yan sa lahat ng kabalditahan mo. Pero syempre, iba ang lumabas sa bibig niya. Kahit naman naging masama ang pakikitungo niya rito, never siyang naghangad ng masama para dito. Pwede ba, Alicia? Hindi ngayon ang oras para mag-away pa tayo. Sabi niya sa dalaga. Kahit kailan hindi namin naisip yan. In fact, isinama ko si Danica dito dahil kagaya ko nag-aalala rin siya sa'yo. Sagot naman ni Alejandro dito. Napaismin si Alicia. Pasalamat kayo, wala akong pinagsabihan sa kataksil ang ginawa mo sa akin, Alejandro. Kung malalaman lang ng parents ko ang ginawa ninyo sa akin, siguradong hindi ko na kayo nun mapapatawad. Umiiyak na sabi ni Alicia, tsaka tinignan si Danica. Masaya ka na ba ngayon nakita mo ang nangyari sa akin? Yamot na tanong nito sa kanya. Ang tagal mo sigurong ipinagdarasal na mangyari sa akin to. Napailing siya. Hindi ako makapaniwalang ganyan pa rin ang ugali mo. Sa kabila ng nangyari sa'yo, Alicia. Malungkot na sabi niya rito. Ganun pa man, gusto kong malaman mo na kahit kailan, hindi ko hahangaring mangyari yan kahit na kanino, kahit sa pinakamasamang tao pa. Sabi niya rito at saka bahagyang napakunot ang noo. Pero siguro nga deserve mo yan. Aniyang di na nakapagpigil pa. Kumapit siya kay Alejandro.
Tayo na, Alejandro. Siguro kailangan ni Alicia mag-rest at magnilay-nilay sa lahat ng mga ginawa niya sa buhay. Alicia's POV. Iyak na iyak si Alicia nang makaalis si Alejandro at Danica. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang makitang wala ng isang binti niya or ang makitang masayang magkasamang dalawa. Parang tinutusok ang puso niya sa sobrang sakit na nararamdaman. Sumigaw siya ng ubod lakas. Napasugo ng mga nurse sa kanyang private room. Gusto ko nang mamatay. Sana nga namatay na lang ako. Sigaw niya habang tinatanggal ang swero sa kanyang wrist. Para na pang binuhay ako. Kung ganito na lang naman, pinagtatawanan nila ako. Inawat siya ng nurse habang isang nurse. Tinurukan siya ng pampakalma. Ilang sandali pa unti-unti siyang nakaramdam ng pagkahilo. Hindi niya na namalayan parang dumating si River na may 2 bulaklak. Sa kabilang banda, matamlay si River nung sabihin ng nurse na nagwawala na naman si Alicia. Kung kaya't napilitan ng mga itong turukan to ng pampakalma. Hindi niya ito masisisi kung maging ganon man ito ngayon. Baka ganon din ang maging reaksyon niya sakaling sa kanya mangyari ang nangyari kay Alicia. Paano mo nga ba tatanggapin ang sinapit nito? Lalo pat nasa kasagsagan to ng kanyang career. Pero nangyari ng lahat. Ipinagdarasal na lamang niya na sana'y maging matagumpay ang pagpapagawa nito ng prosthetic na manggagaling pa sa Amerika. Ngunit kailangan pa rin itong ituloy ang buhay. At andito lang naman siya kung kailangan ni Alicia ng suporta niya. Ngunit matagal na niyang natanggap na hanggang magkaibigan na lamang silang dalawa. In fact, 1 month ago may pinakilala sa kanyang papa niya na anak ng kasosyo nito sa negosyo, si Elizabeth. Maganda ito. Aaminin niya physically, attracted siya rito. Yun nga marahil ang dahilan kung kahit papaano, unti-unti na niyang natanggap na hanggang pagiging magkaibigan lamang sila ni Alicia. Pero bigla na guilty siya. Kung hindi siya siguro tinaboy si Alicia, nang gabing maaksidente ito, baka hindi niya yun sinapit ngayon. Pero malay ba niya nang pagkaalis ito ng kondo ay mag-isa itong mag-iinom? Alam niya malaki na si Alicia at hindi niya obligasyon na bantayan to. Ngunit nakokonsensya talaga siya sa sinapit nito. Danica's POV. Sorry sa mga sinabi sa'yo ni Alicia, sabi ni Alejandro sa kanya. Pagkagaling nila sa ospital, dumiretso sila sa pizza house para kumain ng paborito nilang Hawaiian pizza. Naghibit siya ng balikat. Sanay na ako sa kanya, pero knowing me, hindi ko pa rin napigilang pangaralan siya, but deep inside, awang-awa ako sa kanya. Alam ko kasi kung gaano kahalaga sa kanya ang self-image. Ginagap ni Alejandro ang isang kamay niya. God, ngayon ko na-realize kung gaano ako kaswerte sa'yo. Noon, naiinis ako sa pagiging natural mo. Yung lumalabas ka ng bahay kahit di ka nakaayos. Pero yan din ang minahal ko sa'yo. Yung pagiging totoo mo. At napakaswerte ko sa'yo. Dahil mabait ako? Aniya kay Alejandro. Dahil low maintenance ka lang. At least hindi magastos. Nakatawang sa amin ito sa kanya. Talaga lang ha? But seriously, I am so lucky to have you. Mas lalo kang gumaganda dahil hindi mo kailangan maging fake just to please other people. Yung kasimplihan mong yan, and yet pagiging palabal mo, minahal ko ng husto sa'yo. Napapatawa mo rin ako in your own little way. Humaba ang nguso niya. Kaya pala, tuwang-tuwa kang alaskain ako, tawaging mubwit. Tumawa ito. Mubwit ka naman talaga. Ano nga ba talagang height mo? 5'2"? Uy, 5'3" naman ako, no? 5'6" kapag naka-heels. Pairap na sabi niya rito. Pero bilang di naman akong ideal girl mo, kailangan ko mag-heels araw-araw. Sino naman may sabi sa'yong hindi ikaw ang ideal girl ko? Tanong nito sa kanya. Pinunasan pa nito ang sauce na bahagyang kumalat sa may labi niya. Ang sweet naman talaga ng asawa ko. Bulong niya sa sarili. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa magandang nangyayaring to sa buhay niya. God, dati napapanaginipan lang niyang lalaking to. Ngayon, ito at ang sweet-sweet nila. Diba? Sabi mo ang gusto mo sa babae yung matangkad? Yung may mahahabang bias? Yung kasing tangkad ni Alicia? Sinasabi ko lang yun sa'yo noon para asarin ko. Or para kumbinsin ang sarili ko na dapat mag-stick ako kay Alicia. Pero habang iniisip kong lahat, siguro nga, love at first sight ang nararamdaman ko sa'yo. Shocked siyang marinig yun kay Alejandro. Love at first sight? We, natatandaan mo nung unang gabi natin? Nung halos itulak ako ni Papa sa kwarto mo. Alam mo bang habang natutulog ka, titig na titig ako sa'yo? Napanunok siya. Talaga? Tumango ito. Kaya siguro natatakot akong mapalapit sa'yo.
Kaya siguro pinipilit kong maniwala sa sarili ko na hindi kita type. Natakot siguro ako sa kakaibang pakiramdam na ibinigay mo. At natakot din akong aminin na tama si Papa at ang daddy mo ng judgment nila sa atin. Para na naman siyang maiiyak habang pinapakinggan ng confession na yun ni Alejandro. Patagal ng patagal ang dami niyang natutuklasan ng mga damdamin nitong matagal na panahon nitong kinikimkim. Hindi makapaniwalang halos pareho lamang naman pala sila ng nararamdaman. Nung makita ko si Adam sa grocery kasama ni Basti at inakala ko ikaw si Adam, parang babaliktad yung sikmura ko. Naisip ko kasi wala na talagang chance na maging tayo. Kaya hindi ko may paliwanag ang naramdaman ko nung malaman ko na may kakambal ka. At lalaking lalaki ka naman pala. Nabuhayin ako ng loob at the same time. Napuno ako ng takot. Muli na naman siyang napaluha. Takot? Kasi at the time, na-fall in love na ako sa'yo at paniwalang paniwala ko na kahit kailan, hindi mo naman ako matututunang mahalin dahil na kay Alicia na yung puso mo. Kaya nga pa na yung iwas ko eh. Pinahid ito ang mga luha niya. Ako rin, nung nasa Amanpulo tayo, inis na inis ako sa'yo dahil pa na yung pakit mo kay Mr. J na yon. High blood ako dahil bigla na lang sumulpot si Alicia. Akala ko ikaw nagpapunta sa kanya. Hindi ko siya pinupunta, Danica. God! Para akong hihimatay nang makita ko kayong walang kahit ano sa dagat. Nataranta ko lalo pa nang lapitan mo ako na walang pang ibaba. Sabi niya rito. Maya-maya, sabay sila nagkatawanan na maalala mga pangyayaring iyon. Alfredo's POV. Kompleto ang buong pamilya ni Alfredo para sa dinner na pinaset up niya. Tiniyak niyang magugustuhan ng mga anak niya ang mga pagkain. Kung kaya, kinuha pa niya ang pinakasikat na catering service para sa araw na yon. Nagulat siya nang dumating si Raver kasama isang napakagandang babae na ipinakilala nito sa kanya na si Elizabeth. Napansin kaagad niya ang kakaibang kislap ng mga mata ni Raver. Pakiramdam niya, unti-unti na nitong nakakalimutan si Alicia. Wala siya ibang hangad kundi makitang masaya ang bawat isa sa kanyang mga anak at sa tingin naman niya unti-unti nang nabibigyang katuparan ang lahat ng iyon. Nilingon niya si Alejandro at Danica na masayang nakikipaglaro sa kanyang apo. May ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Parang kailan lang mukhang aso't pusa mga to, ngunit ngayon halos di na maghiwalay. Tama siya. Unang kita pa lamang niya kay Danica, alam na niya. Sa piling nito magiging maligaya ang anak niyang si Alejandro. Hindi nga sila nagkamali ng kumpadre niya. Kung nasan man to ngayon, alam niyang masayang masaya rin to para sa kanilang mga anak. At si Adam, bagamat ibang sexual preference ito, tanggap niya. Ang mahalaga, mabuti itong tao at maayos ang pakikitungo sa lahat. Sabi nga, love has no gender. As long as nagpapakatotoo ito sa sarili at wala itong tinatapahang tao, masaya siya para dito. Alejandro's POV. Mukhang natagpuan mo na rin ang babaeng para sa'yo. Nakangising sabi ni Alejandro nang lapitan niya si Raver at abutan ng beer. Nilingon ni Raver si Elizabeth. Nangingisnap ang mga mata nito habang tinitingnan ang dalaga. Tsaka bumaling kay Alejandro. I guess you're right. I am starting to like her. Hindi mo siya dadalhin dito kung hindi, diba? Makahulugang tanong niya rito. Isang tipid ng ngiti lang ang sumilay sa mga labi ni Raver, tsaka tinapik siya sa balikat. Thank you. Thank you for what? Takang tanong niya. For making me realize na nakagaya mo, may isang babaeng nakalaan para sa akin. Akala ko si Alicia ng babaeng yon, pero nung sinubukan kong lumayo sa kanya, tsaka ko na-realize na hindi naman pala talaga siya ang kailangan ko. Masayang masaya siya para kay Raver. Sa kauna-unahang nakawala na rin to sa anino ni Alicia. At least, hindi na ito alipin ng maling pag-ibig. Ang tagal kong nagpagamit sa kanya. Halos paanas lamang nasabi nito sa kanya. Bahagya pa itong napailing. Halos naging sunod-sunuran ako sa bawat sabihin niya. Hinayaan kong i-manipulate niya ang emotions ko. Ilang araw ko ring sinisisi ang sarili ko na maaksidente siya. Mabuti na lang natauhan ako. Napahinga siya ng malalim. Kung may isang bagay na expert si Alicia, yun ay ang mag-manipulate ng emotions na ibang tao. Dalawa sila ni Raver na napaglaruan ito. I'm glad hindi ka na nabubulag sa sobrang pagmamahal, brother. Masayang sabi niya rito. Thanks to you. Tinulungan mo akong tumaas muli ang tingin ko sa sarili ko. Very grateful na sabi nito sa kanya. Sa kabilang banda, mukhang seryosong pinag-uusapan ng magkapatid oh. Nakangiting sabi ni Danica kay Elizabeth. Ngumiti ang babae. Oo nga eh. Mahinang sagot nito sa kanya.
Habang tinititigan niya si Elizabeth, mas lalo to nagiging kamukha ni Liza sa Verano. Napakaganda nito, matangkad din. Siguro hindi nalalayo ang height nito kay Alicia. Ngunit kung ganda ang pag-uusapan, di hamak na lamang ito. Excited siyang malaman ang love story nito at ni Raver. Bagay na bagay kayo ni Raver. Panimulang sabi niya sa dalaga. Paano nga pala kayo nagkakilala? Mahabang kwento. Actually, hindi naman siya talaga yung kikitain ko nung araw na yon, kundi yung kaibigan niya. Pero siya yung dumating. Hindi maganda yung unang meeting namin. Talaga? Aniya. Sounds familiar. Parang yung unang pagtatagpo rin nila ni Alejandro. At gaya nila, malakas ang kutob niya. Magiging happy ending ang relasyon ng dalawang ito. Excited ako para sa inyo ni Raver. Mukhang ang sarap isulat ng love story ninyo. Aniya dito. Di makapaniwalang tiningnan siya nito. Writer ka? Wala pa ako naiisulat na libro. Trying hard pa lang, pero papunta na ako doon. Gusto mo turuan kitang magsulat? Namilog ang mga mata niya. Helen O'Brien. Anito sa kanya. Yan ang pen name ko. Mas lalong lumaki ang mga mata niya. May nabasa siyang mga romance novel nito at isa to sa mga best-selling ng bansa. Oh my God! Hindi ko pala halampasin ang araw na to na hindi man lang magpapa-autograph at makakapag-picture sa'yo. Alam mo bang may collection ako ng mga libro mo? My God! 2 manunulat nang nakilala ko ng personal. Mga sikat pa. Masayang-masayang bulalas niya. Palagay niya, sign na to ng Diyos na talagang ipagpapatuloy niya ang pinili niyang karera. Sino yung isa? Tanong nito. Si Mr. J. Si Joshua? Anong dalaga? Ilang beses daw napanunok. Nagkita kayo ni Joshua? May something ba kayo ni Joshua? Biglay na itanong niya. Namula ang mukha nito. Ex ko si Joshua. Pabulong na sagot nito sa kanya. Bahagya siyang napatango. Sa gandang ito ni Elizabeth, curious siyang malaman kung bakit nagkahiwalay ang mga to. The writer in her ay hindi naman mapakali para makasagap ng bagong kwento. I hope you don't mind my asking, bakit kayo nag-break? Siguro sa ibang araw ko na ikukwentong tungkol dyan. Pamisteryosong sagot ito sa kanya. Mas lalo siyang naintriga. The marites in her, parang gusto na namang kumawala. Pero hindi niya pipilitin si Elizabeth kung hindi pa to ready. Pwede ba tayo mag-coffee minsan? Gusto ko talagang matutong maging magaling na manunulat. Papaturo ko sa'yo. No problem, anytime. Mukhang magkakasundo kita. Hopefully maging mag-sister-in-law tayo. Masayang sabi niya rito. Isang tipid na ngiti lang ang sumilay sa mga labi nito. Alejandro's POV. Wedding day. Halos mapayak si Alejandro habang nakatitig kay Danica na naglalakad patungo sa altar kung saan naghihintay siya. Ang kapatid niyang si Raver ang naghahatid dito, samantalang ang kambal naman niyang si Adam ang best man niya. Nilingon niya ang ama na halatang walang pagsidla ng kaligayahan habang nasasaksihan ang napakalagang pangyayari nito sa buhay niya. Nakita rin niyang umiiyak ang mama niya. Kagabi halos hindi sila maghiwalay ng mga magulang na walang sawa niyang nagpagpapasalamat sa mga ito. Oo nga at hindi niya biological parents sa mga to. Alam niya, tinuring sa rin itong parang isang tunay na anak. Kaya nga laking gulat niyang malamang ampon lang pala sila ni Adam. Ni minsan, never siya nagkaroon ng hint na hindi sila kadugo ng mga to. Ngayon lamang niya na-realize kung gaano siya ka-blessed. Bagamat hindi niya nakilala ang tunay nilang mga magulang, mapalad siyang pinagkalooban ng mga taong magmamahal sa kanila. Kaya ay pinapangako niya, magiging maayos na ang buhay niya. Ang itinatag niyang kumpanya sa Amerika, pagyayabungin niya bilang pagbibigay pugay sa mga taong mahal niya. God, napakaswerte pala niyang talaga. Umabot hanggang tenga ang ngiti niya nang sa wakas, maihatid sa kanyang tabi ni Raver si Danica. Tinapik siya sa balikat ni Raver. Niyakap niya to ng ubod higpit. Salamat, wika niya rito. Ramdam niya ang pangilid ng kanyang mga luha. Alam niyang sa darating na panahon, kailangan nilang bumawi sa isa't isa na Raver para mapunuan ang mga nasayang na panahon nung hindi pa sila magkasundo. I love you, brother. Mahinang sambit ni Raver sa kanya. And congratulations. Anito at saka naglakad na ito. Papaupo. Sa tabi ni Elizabeth, siya na may masayang ginagap ang isang kamay ni Danica. Nang mga dalang sandaling iyon, si Danica ang pinakamagandang babae sa paningin niya. Sa bagay, simula naman na magtama ang kanilang mga mata para sa kanya, ito na ang pinakamagandang babaeng nasilayan niya at napakasaya niya.
Proud siyang iniharap ito sa dambana. This time, wala nang pumipilit sa kanila kundi kusang loob silang manunumpa sa Panginoon ng kanilang pagmamahalan. Danica's POV. Mangiyak-ngiyak si Danica habang binabanggit ang "Yes, I do." Titig na titig siya sa gwapong lalaki na ngayon ay asawa na niya. At nang maglapat ng kanilang mga labi bilang hudyat na sila'y mag-asawa na sa harapan ng pari at mga taong naroon, tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. At ngayon niya nauunawaan ng kanyang daddy kung bakit gustong-gusto nitong maikasal siya kay Alejandro. Marahil noon pa man nararamdaman nito, sa piling ni Alejandro siya magiging masaya. Ang daming nakakatawang moment nilang pinagsaluhan ni Alejandro. Para silang aso't pusa noon bago nila ma-realize na love pa nilang talaga ang isa't isa. Indeed, God made all things beautiful in His time. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala. Tinupad ng Diyos lahat ng kanyang mga pinapangarap. Napatingin siya sa kanilang anak, nakandong ng kanyang mother-in-law. Wala na siyang mahihiling pa. "I love you so much, Mrs. Catherine Portugal. I love you too, Mr. Andy Portugal." Buong tamis na sagot niya sa pinakamamahal na asawa. Naghiyawan at nagpalakpakan ng lahat. Pinakamalakas ang hiyaw ni na Brittany, Dayan at Baldo. Hinanap ng mga mata niya si Rod. Nakita niya ito sa isang sulok na tahimik, nakamasid lamang sa kanila. Napahinga siya ng malalim. Alam niya, darating din ang tamang tao para sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Rod. Natagpuan niya ang saya sa kanya, sa katauhan ni Alejandro. Pasasaan ba't matatagpuan din ito ang para dito? Naniniwala siyang bawat isa may tamang taong nakatadhana, kaya hindi kailangan ipilit ang hindi talaga para sa'yo. Gabi-gabi, kasama sa kanyang mga panalangin, ang lahat niyang mga kaibigan, na sana, agawya niya ay matagpuan din ng mga ito, ang taong magmamahal at magpapaligaya sa kanila, gaya ng darama niya sa piling ni Alejandro. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Alejandro at Danica. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. Sana'y patuloy niyo pa rin suportahan ang aking munting channel. Maraming salamat pong muli and keep safe everyone.